Nasa isipan ka ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 17 verses 20 to 26, and I read it for you. I ask not only on behalf of these, but also on behalf of those who will believe in me through their word, that they may all be one. As you, Father, are in me, and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given them, so that they may be one as we are one. I in them, and you in me, that they may become completely one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I desire that those also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory, which you have given me because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world does not know you, but I know you, and these know that you have sent me. I made your name known to them, and I will make it known, so that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. Sino po ang naiisip mo bago ka matulog? Kapag mahal po natin ang isang tao, natural na pumapasok siya sa ating isip. Kapag may mahalaga sa atin, hindi natin kailangang piliting alalahanin siya. Kahit abala tayo, bigla na lamang natin siyang naiisip. Ngunit alam ba natin na may isang taong hindi kailanman nakakalimot sa atin? Ang Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, naririnig po natin ang panalangin ni Jesus bago siya humarap sa kanyang pagpapakasakit. At ang kahanga-hanga, hindi lamang para sa mga apostol ang kanyang panalangin. Sinabi ni Jesus, hindi lamang sila ang ipinapanalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pangangaral. Ibig sabihin, habang nananalangin si Jesus, kasama tayo sa kanyang iniisip. Hindi pa tayo naroroon noon. Hindi pa tayo kilala ng mga apostol. Ngunit nakita na tayo ni Jesus sa kanyang puso at isinama niya tayo sa kanyang panalangin. Bago pa natin naisip ang Diyos, nasa isip na niya tayo. Bago pa tayo tumawag sa kanya, alam na niya ang ating mga pangangailangan. Bago pa natin sabihin ang ating mga problema, alam na niya ang ating mga luha. At bago pa man tayo maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, minahal na niya tayo. Minsan sa buhay natin, dumarating ang mga sandaling pakiramdam natin ay nakalimutan na tayo kapag tayo ay dumaraan sa problema at tila walang nakakaunawa. Minsan napapaisip po tayo, may nakakaalala ba sa akin? Ang Ebanghelyo ngayon, ang sagot, oo, naaalala ka ng Diyos. Nasa isip ka ng Diyos. Nasa puso ka ng Diyos. At higit pa rito, may ipinapanalangin si Jesus para sa atin. Ano ang ipinapanalangin niya? Pagkakaisa. Unity. Ama, gawin mo silang isa, gaya nating iisa. Dahil ayaw ni Jesus na mamuhay tayo na magkakahiwalay, puno ng galit, inggit, sama ng loob at pagkakahati-hati. Kung tayo ay nasa isip at puso ng Diyos, dapat matuto rin tayong ilagay sa isip at puso natin ang isa't isa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ang malaman na mahal tayo ng Diyos. Ito rin ay ang maging instrumento upang maramdaman ang ibang tao na hindi sila nakakalimutan ng Diyos. Kaya kung may taong malungkot, lapitan natin. Kung may mga taong nag-iisa, samahan po natin. Kung may taong nahihirapan, tulungan natin. Kung may mga taong nagkasala, ipanalangin natin. Dahil maaring gamitin tayo ng Diyos upang sabihin sa isang tao, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Nasa isip ka niya, nasa puso ka niya.
Maaring makalimutan tayo ng mundo, maaring may mga taong hindi tayo mapansin, ngunit may isang bagay na hindi kailanman magbabago. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. At sa gitna ng lahat ng ating problema, takot at pangamba, maaari nating panghawakan ang katotohanan ito. Bago pa man tayo magkaroon ng lugar sa isip ng mundo, mayroon na tayong lugar sa puso ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat dahil lagi mo kaming naaalala at ipinapanalangin. Kapag kami ay nanghihina at nakakaramdam ng pag-iisa, ipaalala mo sa amin na nasa isip at puso mo kami. Gawin mo rin kaming instrumento ng iyong pagmamahal sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.